before I did them. Where's your jackets? Mine bye. Sunduin lang namin si JJ. Put your jacket, please. Si Jack nandyan. Uniform. Smile na yun. Oo, marami pa naman diyang iba, ngunit ikaw lang talaga ang nag-iisa. I loved you before I met you. I think I dreamed you into life. Ba? Ba? Dig. Smile ka? Smile? Ba? Comfort daddy na. What? Hindi. What? Mommy, I miss Daddy. Yeah, you miss daddy? Gi-arrange siya ng hospital para dalhin sa hospital. Kaya ang ambulance puro busy. Kaya ang hospital nagtawag ng taxi. Bayani! Ay, 11 o'clock na dito. Mula nang sinugod, dinala siya sa hospital. Hindi kasi siya pinadalhan ng ambulance dito dahil busy lahat ng mga ambulance. Nagtawag ako ng 99 emergency urgent dahil kanina is nahihirapan siyang huminga. Sobrang putla ng kanyang dito. And nahihirapan siyang mag-swallow, maglunok. So nagpanik ako. Kaya nagdial ako ng 999 emergency dito. Unya, ngayon 9 o'clock na. Pagdating niya, before siya umalis, nag-worry pa siya dahil magkano daw yung taxi, magkano daw yung pamasahe mabayaran niya. Ako, iyak na ako ng iyak. Ever since Friday, nag-start yung kanyang pag-ihi ng blood clot. Nakita nyo sa aking vlog last Friday na nag-ihi siya ng blood clot. Everyday, nire-remind ko siya, sinasabihan ko siya, honey, dapat magpa-hospital ka na, baka maglala pa. Sabi niya, kaya daw ng katawan niya, ma-okay lang daw siya after ilang days. So, yun, always siya nagre-request na, mami, gusto kong uminom, kumain ng ganito, kaya binibilhan ko siya every day. Nagta-travel akong pa Morrisons, pa Asda, pero hindi ko na kayo dinadala kay pag once na nasa stage na tayo ng ganyan, wala na sa isip natin na mag-vlog. So, kanina is nung hindi niya na talaga kaya yung nag-aano na siya, tawag nito, yung nahirapan na siyang huminga. Nag-video ako saglit para sa kanya, para naawa ako sa kanyang situation ba, ina-update ko din yung aking family. Nag-antay kami ng ambulance, tinawagan siya dito sa kanyang lahat ng mga nangyari sa kanya. Everyday, honey, magpa-hospital na everyday, umiiyak ako everyday. Sinasabi ko sa kanya, tawagan ko na ang 999. Ayaw niya talaga, ayaw niya magtawag ako ng mga emergency, mag-email lang daw siya, magiging okay daw siya. Tapos nung Saturday morning, sabi niya, mami, nagsingot daw siya, yung grabe daw yung sweat niya ba. So sabi ko sa kanya, hala, baka hindi na yan normal. Sabi niya, if babalik Saturday, magpunta na talaga ako ng hospital. Ganun yung sinabi sa kanya sa akin. Saturday, hindi na siya nagsingot. Kanina naman, nagtabi ako sa kanya kaya gusto niyang ihag ko siya. So, hinag ko siya. Sabi niya, salamat. Ganun siya. Kaya nandun daw ako, hindi daw siya feeling very cold. Pag-touch ko sa kamay niya, sa paa niya, sobrang lamig. So, sabi ko, honey, normally ang feeling niya is parang dito sa bahay, always siya naka-electric fan dahil kanina sobrang init. Sabi ko, ang tawag na ng emergency. Sabi niya, no, I'm okay. Ma-okay daw siya bukas. Ako, naawa ako sa kanya na parang napipikon ako na bakit hindi ka nakikinig, dapat magtawag ng emergency.
So, pagkatapos nun is, nag-request siya ng beef, kaya nagluto ako ng beef. Nag-crave daw siya ng beef. Miss niya daw yung luto ko na beef at broccoli. So, punta ko ng Morrison's, binilan ko siya. Kahit hindi siya okay, naglilinis siya dito sa bahay. Pagdating ko, sobrang linis na. Tapos, inalagaan niya, kinarga niya siya. So, nilutuan ko siya, pagluto ko sa kanya. Sabi niya, sarap-sarap daw ng nuluto ko, pero parang ang pangit ng panlasan niya. Katapos niyang kumain, sabi niya, Mami, magpahinga muna ako ha. Sabi ko, oh, sige, magpahinga ka muna. Tulog ako, natulog din siya. Pati si Jag, yung mga bata sa baba, naglalaro. Pagising niya, sabi ko, honey, tawag na tayo emergency. Always, every now and then, nire-remind ko siya, parang napipikon na ako sa kanya na naiinis ako. Bakit hindi siya magtawag ng emergency? Para nakikita ko talaga na hindi talaga siya okay. I'm okay, Mommy. I will be fine tomorrow. Since Friday, Saturday, nag-Sunday na lang. Sunday today. Iwan ko kailan nyo ito mapapanood. Tinawagan ko siya. Sabi ko na pag hindi pa talaga ka ma-okay, magtawag talaga ako ng emergency dito. Kahit ayaw mo, tawagan ko talaga yung emergency dito. Bahala, magalit ka sa akin, bahala. Ayaw mo padala sa hospital. Ayaw talaga mo hospital daw talaga kasi ayaw niya yung feeling na nasa hospital siya. Yan yung ayaw niya. Diba last time is na operahan siya sa kanyang cancer. So yun, di na siya nagsoda, hindi na siya nag-soft drinks. Sometimes, sisi ko din yung sarili ko, bakit ko siya binibilhan ng maraming soft drinks. Kasi pag nag-shopping ako, iniisip ko na mag-soft drink siya. Gusto niya ng mga chocolate, mga muffin doon kasi siya masaya. So, sinisisi ko din yung sarili ko, bakit always ko siya binibilhan ng ganun. Kasi doon siya nag-i-enjoy, doon siya happy. Sometimes yung pag-care natin, sometimes talaga hindi din talaga tama. Kaya sabi ko sa kanya, kaya nagagalit ako pag binibilhan niya ng soda yung mga bata. Kasi ayaw ko na masanay sila sa mga soft drinks. Hindi din, di ba palagi akong naglilikramo sa inyo, kung sino nanonood sa amin sa dati pa talaga. Sinasabi ko na si Wayne, ayaw talaga uminom ng tubig, ganun. Always ko siyang nire-remind, mag-inom ng tubig. Water is horrible, ganun. So ngayon, umiinom siya ng tubig, cranberry juice, wala na siya nag-soda. Tapos kanina, nag-crave siya ng soft drink. Sabi niya, Mami, I could do one little sip daw sa soft drink. Sabi ko, no. Sabi ko sa kanya, no. Kaya yung UTI mo, grabe na naman. Pero parang feeling ko, hindi talaga UTI yung sa katawan niya kasi nagsusuka naman siya. Mag-sweat siya. Sobrang pag-sweat niya. Nilalamig siya. Sometimes malamig yung kamay at paa. Tapos sometimes pag nung pinuntahan ko na siya kanina sa kwarto, honey, ang init-init mo. I'm okay, Mami. Mainit naman talaga dito sa room. Ganun siya. Magtawag na ako ng 999. No, I'm okay. I'm okay, Mami. Compare daw nung Friday, hindi talaga siya okay. He's trying his best na ma-okay talaga siya na hindi siya makapunta ng hospital. Which is wrong, kaya wala naman siyang paracetamol lang yung tinitake niya dito sa bahay. Sabi ko sa kanya na kanang pag hindi pa talaga maging okay, tawag na ako. So, yun, nagsuka na siya. Lahat ng kinain niya, sinuka niya lahat ng kinain niya na sa sink. Tapos iniisip niya pa, Mami, sorry kung ang sink madumi daw ka, hindi daw siya nakaabot daw sa toilet. Sabi ko, don't worry about it. Tapos yung sasakyan ko, iniisip niya pa, palitan niya daw ng brake pads, mga ganun ba. Isip niya, diba, last Friday, iwan ko kung nakwento ko na sa inyo, last Friday, nagsabi talaga siya na, Mami, I will book the Friday off daw kasi gusto niya tulungan ako kay naglalakad kami ng mga bata. Kay merong na something effects sa aking sasakyan. So,
Nag-take siya ng Friday off, hindi niya nadala yung mga bata. Ako lang yung nagdala sa mga bata. Ako yung nag-drop off at nagkuha sa kanila dahil hindi nga kaya ng katawan niya. Kay Thursday morning pa lang, Thursday morning pa lang, nag-ihi na siya ng blood clot. Tapos, na mayroong blood clot. Tapos sabi niya, sorry, hindi ko madala yung mga bata. Sabi ko, huwag ka mag-isip. Ako, nag-grocery ko. Nilutuan ko siya. Ayaw niya kumain. Friday talaga, ayaw niya nga kumain. Magiging okay lang daw siya. Alam ko, nakikita niya na stress ako. Umiyak ako sometimes, honey. Sabi ko, honey, please, kanang maawa ka sa amin mga bata. Sabi ko, magpa-emergency ka na. No, hindi naman daw kasi emergency yung case niya. Palagi niya sinasabi, hindi daw emergency yung case niya. So, I don't know kung ano yung findings. Bukas ko kayo i-update sa mga findings sa kanya. Wala siya dito sa bahay tonight. Bukas, I don't know. I hope na okay na siya or mag-message na siya sa akin. I will try my best dito na magpaka-strong dahil yung mga bata. Si Jack nandyan natutulog. Nandyan si Jack. Alam niyo, dala niya ito. Hiningi niya sa yung babae. Kinakita niya daw ba na free. Hiningi niya para daw kay Jack hindi mahulog sa kama. Every night po siya dito natutulog sa tabi ko kay takot pa daw siya doon sa kanyang room. Nandun naman si Jessica. Tapos natutulog. Si Gigi, tulog.